Hallelujah, worship to the church. Hallelujah, hallelujah. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makanigan, sa'yo ay pumisan. Ang puso ko'y ditulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makanigan, sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga paborit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga paborit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo, church, hallelujah. Purihin natin ang Lord, hallelujah. Worship the Lord, church, hallelujah. Let's invite the presence of our Lord sa oras na to. Hallelujah, patuloyin natin. Hallelujah, purihin ang ating Panginoon at Diyos. Hallelujah. Dahil siya ang nag-iisang Diyos. Dahil siya ang nag-iisang Diyos sa baba sa ating buhay. Hallelujah. Purihin pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga paborit pagsamba, maghari ka, O Diyos. Loobin mo, hallelujah. Pagod na ba ang lahat? Pagod na ba ang lahat? Purihin natin ang Panginoon. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga paborit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Praise the Lord, hallelujah. Isaiah 45 verse 5 says, I am the Lord and there is no other God beside me. Naniniwala ba kayo doon, mga kapatid? Amen. Nag-iisa lang ang ating Diyos at kilala natin yun. Mapalad tayo na nakikilala natin ang iisang Diyos lamang, mga kapatid. Bagamat tayo, hindi tayo binayayaan ng maraming pera. Who cares? Ang importante, kilala natin ang iisang Diyos. Amen. Purihin natin ang ating Panginoon. Dahil siya lamang ang tunay na Diyos. Hallelujah. Amen. Pupurihin ka, O Diyos. Hallelujah. Ang aming alay ay pagsamba. Kalwa
Jesus, Jesus ang tunay na Diyos. Si Jesus ay walang katulad. Siya'y nag-iisa. Si Jesus lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig. Isisigaw sa isigaw natin mga kapatid ang tunay na Diyos. Hallelujah! Sigaw natin ang totoo at nag-iisang Diyos. Hallelujah! Sigaw natin mga kapatid dahil siya lamang sa nag-iisang Diyos. Sa mundong ito at wala ng ibang pangalan. Sa sinugan natin kung hindi ang ating Panginoon lamang. Hallelujah! Hallelujah! Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw, isisigaw. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw, isigaw natin mga
papurihan natin, Panginoon, gagawin natin ito mga kapatid. Amen. Alam natin lahat, pagod tayo ngayon mga kapatid buong araw. Pero para sa Diyos mga kapatid, hallelujah. Tayo ay lalakas mga kapatid, hallelujah. Salamat sa Panginoon, hallelujah. Salamat, oh Diyos, salamat. Nanatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat. Kulang ang buhay ko, maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Salamat, oh Diyos, salamat. Nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat. Kulang ang buhay ko, maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila pag-ibig mo. Dakila ka, o Diyos, sa aming mga buhay, Panginoon. Dakila pag-ibig mo. Oh, Jesus. Salamat, hallelujah. Jesus, salamat. Oh, Diyos, salamat. Nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat. Kulang ang buhay ko, maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila 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 pag-ibig mo. Oh, Jesus. Hallelujah, tapat kailan mo man ang Panginoon. Hallelujah. Oh, hallelujah, Jesus. Akong magtitiwala sa biyaya niya't habang Buhay ko ay may kalinga sa pagsubok at lumbay. Lalo siya'y dumakamay. Ang Panginoo'y tapat kailanman. Panginoon
tayo mga kapatid ay magsisimula ng ating gawain. But bago tayo magsimula ay tayo ay paki-open yung kapatid yun. Yung verse natin dyan. Kaya nga mga kapatid, no? Ito ang mga kapatid ng ating pagbubulay-bulayan. Ano yan? Spiritual discipline, mga kapatid, no? Kaya ito mga kapatid, di ko alam. At ito naman talagang binigay ni Lord to para pag-aralan natin. Kung ito man ay katutuwid ng bawat isa, thank you Lord. Praise the Lord. At isa lang, dapat lang tayo disiplinahin, mga kapatid, no? At ito naman ay wala namang binabanggit dito mga kapatid na iniisip ang bawat isa sa atin na ikaw ay may ganitong bagay, mayroon kang ganitong tinatago. Wala mga kapatid, no? Ito ay galing sa Hebro to mga kapatid, no? Kaya wala tayong iisipin ang bawat isa. Basta makinig lang tayo. Kung meron man tayong hindi maunawaan, meron man tayong hindi gusto mga kapatid, pulutin na lang natin yung tama mga kapatid, no? Sa lahat ng ating pag-aaralan ngayon. Kaya tayo mga kapatid ay itutuloy natin ito mga kapatid ang ating mensahe ng ating Panginoon, no? Babasahin natin sa Hebrews 12:5, no? Yan. Basa tayo mga kapatid para mas malinaw, no? At inyong nilimot ang inaral ng pinagpagtalo sa inyong tulad sa mga anak. Anak ko, huwag mong waling bahala ang parusa ng Panginoon o maglupaypay man kung ikaw ay pinagwiwikaan niya. Amen mga kapatid? Kaya nga mga kapatid, sinabi nga doon, huwag lilimot mga kapatid, no? Kung ano man yung ating mga pinag-aaralan mga kapatid, yan ang huwag nating kalilimutan. Yung mga ginagawa sa atin ng ating mga leader, ating mga magulang, yung ating mga kapatid na nakakaalam ng mga salita ng Diyos, ay pakinggan natin mga kapatid, ano? Ituloy natin mga kapatid yung mga pinapayo nila. Hindi naman tayo tuturuan yan ng ikasasama natin mga kapatid, ano? At huwag tayong mapapagod mga kapatid sa paglilingkod. Patuloy lang ang bawat isa mga kapatid, no? Ito naman mga kapatid, yung pag-aaral natin, ito ay para sa ating lahat, no? At ito pwede natin i-share natin sa mga mahal natin sa buhay, pag-uwi natin sa Pilipinas, kahit dito rin sa Jeddah, sa ating mga kaibigan, mga kapatid, no? At ganoon din dito sa Hebrews 12:6, mga kapatid, sinabi dito, sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang kanyang iniibig at hinahampas ang bawat tinatanggap na anak, mga kapatid, no? Kaya nga ito, mga kapatid, sapagkat pinarurusahan ng Diyos, ng Panginoon, ang kanyang iniibig. Kasi bilang magulang tayo mga kapatid, no, bilang tayo mga tatay, hindi natin nahayaan yung anak natin na ganyan lang yan, no? Na pag-alagala dyan, kung saan nagpupunta yung mga batang yan. Tayo, binibigyan natin yan ng aral, no? Tinuturuan natin sila na huwag silang gagawa ng ganitong bagay, huwag silang sumasama sa ganon. Itinutuwid natin sila mga kapatid, para pag nagkakaisip na sila mga kapatid, dala-dala ng bata yan. Ganon din tayo rito sa bahay panambahan mga kapatid, no? Kung ano inuutos sa'yo ni pastor, kung ano inuutos sa'yo ng leader, sundin mo. Wala namang masama, walang mawawala. Amen mga kapatid? Dito mga kapatid, dito lahat tayo gagawa tayo ng ating ministro. Hindi natin pwedeng tanggihan yan. Dahil ang Diyos ang nagbibigay sa bawat isa sa atin. Amen. Praise the Lord tayo. Pinagtitiwalaan tayo ng Diyos, di ba? Amen. Dati ka lang lasinggo, dati kang babaero, dati kang ganito ka, pero ngayon ginagamit ka ni Lord. Praise God. Di ba? Napakaganda ang ibinigay ng Lord sa bawat isa sa atin, no? Hindi na tayo kamukha nung araw dyan, sa tabi-tabi dyan, kung saan lang tayo napupulot dyan, kung saan lang tayo nakikita ng mga kaibigan natin dyan. Pero ngayon, pag nakita tayo ng mga kaibigan natin dyan, nakakurbata, nakaayos tayo, di ba? No? Hindi ka pa pastor na tawag sa'yo eh. O, di ba? Kaya nakaka-bless yung mga ganon. At sinabi nga ng ating Bible study kanina, makita ka, doon lang nahabag na ang Diyos sa mga ganon. Dahil nakikita ka, hindi pa sila nananampalataya, alam na nila yung sinasabi sa'yo. Di ba? Naiisip na nila, binago na ni Lord yun. No, subukan ko kaya magpunta ako doon. Di ba? Basta may nakikita sa atin ang ating mahal sa buhay, iyon na yun. Yun na yung mga ginawa ng Lord sa buhay natin. Amen mga kapatid?
Sa Hebrews 12:3 mga kapatid, sapagkat didilhin ninyo ang yaong nagtitiis ng yaong pagsalangsang sa mga makasalanan laban sa kanyang sarili upang kayo'y huwag magsihina, magdupaypay sa inyong mga kaluluwa. Amen mga kapatid, kaya nga mga kapatid, lahat tayo ay magtitiis, anuman yung ating madinig, anuman yung ating madinig dyan, kung saan, tayo hindi na tayo pwede kamukha nung dati, mga kapatid, na kung anuman yung mga nadidinig natin na parang kinukutsa tayo dyan, yan ihahayaan na lang natin yan. Wala na tayo sa bagay ng mga ganun, mga kapatid. At isa pa, siyempre tayo na nanampalataya. Doon tayo masusubok mga kapatid kung gaano tayo kalalim na, mga kapatid. No? Hindi tayo po pwede nung may madinig ka lang, aangalan mo na siya, hindi yung pwede. Pero dati pwede yun, kahit sapakin mo na agad yun, pwede yun eh. Pero ngayon hindi pwede. Ngayon hindi pwede yun mga kapatid, mahirap na yun. Kaya pagka nakakita ka ng gano'n, may nagsasabi sa'yo, okay, praise the Lord, mga ganun lang. Pero ako rin, minsan sinasabi ko lang dito yun. Pero minsan talagang nag-iinit ako. Pero sinasabi ko kay Lord, paano kaya ito? Ganon. Madalas yan, sa sasakyan lang, sasakyan. Pag napinahan ka ng konti, napapatya ka, hindi mo alam kung ano bibibig. Siguro kung nag-iisa lang ako sa kotse, baka kung ano muna sinisigaw ko doon. Ayun, nahiya ako sa mga passenger, sa mga kapatid. Makakarating kay pastor yun. Kaya mahirap yun mga kapatid, no? Kaya kailangan control tayo mga kapatid, no? Yun ang kailangan natin mga kapatid. Kailangan control lang tayo sa lahat ng bagay. Bilang tayo anak ng Diyos, tayo ay tinuturuan ng Diyos ng kanyang mga salita. Amen mga kapatid. Sa Hebrews 12:4 mga kapatid, sinabi dito, hindi pa kayo nakikipaglaban hanggang sa mabubo ang dugo na makipag-away sa laban sa kasalanan. Amen mga kapatid. Kaya nga mga kapatid, hindi pa tayo dumarating dyan mga kapatid. Parating pa lang tayo. Kaya habang tayo ay nananalangin, tayo sumasamba, mag-aaral tayo ng mga salita ng Diyos, yan ang pagbulay-bulayan natin para wag na natin abutin ito mga ganito, mga kapatid. Amen mga kapatid. Ganon din sa Proverbs 3:11, anak ko, wag mong hamakin ang parusa ng Panginoon ni mayamot man sa kanyang saway. Amen mga kapatid. Dito, sa atin na lang mga kapatid, sa ating mga kapatiran, pag binigyan ka ni pastor ng ministry, ako na naman ang nakita ni pastor. Ayan, hindi lang pinandidinig yan. Tumatalikod, ako na naman. Pag magko-closing na, isa-isa nagtatago na. No? Ako na naman yung makita. Ang sasabihin mo, bakit ang ka nagtatago ka ikaw nakikita? Kaya si Lord yun, si Lord, saan banda ko tayo nandun, ang mata ng ni Lord, nandyan lang yan, nakikita tayo. Kaya kahit paano, basta step up lang tayo dyan, kung magantay ka lang kung ikaw tawagin, ikaw mag-pray, ikaw mag-opening, ikaw mag-closing, ikaw ang sa touch opening, magantay ka lang. At kahit magtago ka dyan, makikita ka mga kapatid, di ba? Ang Panginoon, huwag kang mayayamot, yung magalit, yung ganito, hayaan mo lang yan. Kahit ano lang yan, basta pinili ka ni Lord, ikaw mag-closing dito, mag-closing ka. Mag-close lang naman, ano ba masama ron? Di ba? O sabi nga ni Pastor, pagkain, pinag-pray mo yan. Thank you Lord, kain na. Ganun lang. Madali lang naman yun eh. So, kasi binigay mo rin yung hindi ka tumanggi. Di ba? Ginawa mo yung magagawa mo. Alam na ni Lord yun. Hanggang doon lang kaya mo ba? Yun. Di ba mga kapatid? Amen? Kaya nga yun. Huwag mo nga hamakin yung mga parusa sa ating mga magulang man. Huwag tayong magtatanim ng galit sa ating mga magulang kung tayo man ay pinarurusahan ng kapatid ng magulang natin. Meron tayong nagawang masama o ano. Hindi naman tayo aanuhin ng magulang natin, talagang tayo walang ginagawang masama. Diba? Kaya nga kailangan mga kapatid yun. Huwag nating hamakin, sinasabi doon, yung parusa ng Panginoon. Sa atin man, ganun, sa ating mga magulang, dito sa ating bahay, panambahan. Yung ginagawa ng Panginoon, yung pakikinig natin ng mga salita, pag yan ito dumapo sa puso natin, sa isipan natin yan, para bang nagagalit ka, ako na naman pinaringgan dito, ako na naman ang tinitira dito. Oh, di ba? Ako, 4 na buwan natang puro sa akin eh, pero wala akong tipo. Praise the Lord, di ba? Oh, puro sa akin. Pero sa akin, okay lang yun kasi talagang ika nga, kung may pagkakasala ka, tanggapin mo. Di ba? Huwag ka nang humirit. Basta tumahimik ka lang dyan. Basta sinabi, okay, tanggap mo. Thank you Lord. Hindi ko na ulitin. Tapos na yun. Ganun lang yun. Huwag kang magagalit, huwag kang magtatanim
kung ano man yung nadidinig natin. Amen, mga kapatid? Kaya sinabi rin dito sa Proverbs 3:12, mga kapatid, sapagkat sinasaway ng Panginoon ang kanyang iniibig, gaya ng ama sa anak sa kanyang kinaluluguran. Amen, mga kapatid? Hindi naman tayo pababayaan ni Lord. Mahal tayo ni Lord, no? Hindi tayo gaganon ni Lord kung wala siyang pagmamahal sa atin, di ba? Tayo nga, walang hiya tayo, pero minahal pa rin tayo ni Lord, ano? Dati, di ba? Mahal na mahal tayo. Kahit hanggang ngayon, kahit minsan may ginagawa kang kalokohan, mahal na mahal ka pa rin. Pero bakit tayo mo tanggapin, ayaw mo magpatuwid? Yan ang tanong doon, di ba? Ayaw mo magpa-disiplina. O, pinipilit mo yung sa'yo, mali ka na, pinipilit mo pa. Kaya ito mga kapatid, ito nga siguro ang binigay ni Lord sa araw nito sa atin, ano? At thank you Lord, at kahit papano, at napapaliwanag natin ng hindi man kumpleto, pero malapit sa totoo. Amen mga kapatid, sa Hebrews 12:7 sinabi dito, na dahil ito'y parusa, kayo'y nagtiis, inaadi kayo ng Diyos na tulad ng mga anak, sapagkat alinyang anak ay hindi parurusahan ng kanyang ama. Amen mga kapatid, kaya nga mga kapatid, yun ang sinasabi na dahil dito parusa kayo nagtitiis, inaari kayong anak ng Diyos. Amen mga kapatid, tayo, magulang natin, ating mga leader dito, hindi naman tayo pagsasabihin yan na kung hindi tayo mahal, no? Kung meron tayong ginawa na mali, tinutuwid lang tayo yung thank you kapatid. Salamat po sa pagkaka-advise mo sa akin. Amen mga kapatid, dapat ganun, yun lang yun. Proverbs 22:15, ang kamangmangan na nababalot sa puso ng bata, ngunit ilalayo sa kanya ang pamalong pangsaway. Ito mga kapatid, sinasabi dito yung salita ng ating Panginoon. No? Hindi tayo maano kahit ano sa magulang natin, sinasabi lang, papaluin ka, merong magulang na dumapa ka doon, umuwi ka ron, dumapa ka, pero pag doon inabutan ka ng magulang nun, nakadapa ka, hindi ka sasaktan yan. Pagsasabihan ka lang. Pero kung di ka sumunod sa sinabi na yun ng magulang mo, doon na kayo magkakabulan dalawa. Di ba? Nangyari yan sa atin, mga kapatid. Pag sinabi ng magulang mo, umuwi ka ron, may kasalanan ka, dumapa ka dyan. Pag inabutan ka ng nanay, tatay mo dyan, nakadapa ka, alam na yun na ikaw ay sumusunod. Nakikinig ka sa kanila. Amen, mga kapatid? Pero kung hindi, tumakbo ka pa, ayaw mo, doon ka na hahabulin kung saan kayo makarating. Doon ka makakatikin ng palo. No? Ganon, mga kapatid. Proverbs 23:15, mga kapatid, huwag mong ipagkait ang saway sa bata, sapagkat kung iyong hampasin siya ng pamalo, hindi siya mamamatay. Amen, mga kapatid. Kaya nga yun ang sinasabi ko, mga kapatid. Basta yung mga salita ng Diyos, mga kapatid, yun lang ang magbibigay sa atin ng lakas, mga kapatid. Huwag tayong matakot na magsalita o ganito, basta galing sa salita ng Diyos, mga kapatid. Amen, mga kapatid. Proverbs 22:6, mga kapatid, turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran. Amen. At pagka tumanda na siya, ay hindi niya ihiwalayan. Amen. Ito sinasabi niyo yung pagdidisiplina, mga kapatid, no? Kung hindi ka didisiplinahin habang ikaw ay bata ka pa, wala kang tatanda ka ng ganyan lang na baluktot, mga kapatid. Baluktot ang katwirang, baluktot lahat. Wala kang mamumulatang maayos na buhay, mga kapatid, no? Kaya mga kapatid, kahit yung puno na nakabuwal yan, no? Tinutukuran niya para tumuwid lang. Yung sili sa Bicol, hayaan mong mabuwal sa paglupahay, pero ang puno ng sili tinutukuran. Yun parang ganun yun. Amen, mga kapatid, totoo yun, di ba? Oh, yun. Kaya nga yun, yung pagtuwid, yun ang sinasabi doon. Ano? Sinusuheto mo, yung dinidisiplina mo yan. Ganon tayo mga tao, ganon tayo mga anak ng ating mga magulang. Yun. Hindi tayo bibigyan ng ganyan na salita kung hindi natin ikatutuwid. Amen, mga kapatid? Sinabi rin dito, mga kapatid, sa Hebrews 12:8, mga kapatid, tatapat kung kayo hindi parurusahan ng pawang nararanasan ng lahat, kung kayo mga anak sa ligaw. Yan. Kayo at hindi tunay na anak. Amen, mga kapatid? Dito, mga kapatid, yun. Yung ang pagkakamali mo, para bang wala ka ng kahit sinong kamag-anak o para bang bilang isang magulang ka pagka hindi mo kadugo, yung ganon. Ito pagkakaintindi ko doon. Parang parang wala kang malasakit. Parang hindi mo siya mahal, bahala ka dyan, o ano gusto mong gawin dyan, di ba? Pero yung sayo,
yung mahal mo sa buhay, ganun ang sasabihin mo, iyan naman ay makikinig sa'yo. Pero yung sa ibang tao, tamang tinuruan mo, sinabihan mo siya, nasa sayo na yan. Sumunod siya, hindi ka sa akin. Bahala ka sa buhay mo. Parang ganun lang to, mga kapatid, sinasabi dito. Mga anak na ligaw, mga kapatid, no? Hebrews 12:9, mga kapatid, bukod dito, tayo magkakaroon ng mga ama ng ating laman upang tayo parusahan at sila'y ating igagalang. Hindi baga lalong tayo pasakop sa ama ng mga espiritu at tayo mabubuhay. Amen, mga kapatid? Kaya nga mga kapatid, ang paggalang at pagrespeto sa isang tao, sa isang leader, sa isang nakakatanda sa bawat isa sa atin, napakamahalaga ito mga kapatid. No? Kahit na po anuman ang pagkakamali ng bata matanda mga kapatid, yung respeto, huwag niyong iwawaglit mga kapatid. Amen. Nandiyan pa rin ang respeto ng bawat isa sa atin. Amen mga kapatid? Malapit na tayo mga kapatid. Hebrews 12:12 mga kapatid, kaya itaas ninyo ang mga kamay na nakababa ang mga tuhod na mga nanginginig. Yun mga kapatid, ito napakadami nito sa atin na parang tamad na tamad magtaas ng kamay mga kapatid, no? Yung pagluhod-luhod lang parang ayaw mga kapatid, no? Bakit? Ano bang meron? No, bakit hindi ka makapagbigay sa ating Diyos ng pagpupuri na bigay yung sarili mo? Marami sa atin na ganun. Minsan, hindi mo alam, baka may dinadala, baka meron itong nakatago sa sarili niya na hindi pa niya nabibitawan. Kaya ganun siguro mga kapatid, ano? Ang mga nangyayari sa bawat na tao na mayroong ganun. Kahit itaas ninyo, sinabi rito, itaas ninyo ang mga kamay na nakababa at mga tuhod namang nanginginig. Mga kapatid, yun ang sinasabi doon mga kapatid. Sinabi rin dito mga kapatid sa Hebrews 12:13 na magsigawa kayo ng matuwid na landas sa inyong mga paa upang huwag maligaw ang pilay kundi bagkos gumaling. Yun mga kapatid, kung dapat mga kapatid, kung tayo ay may lakad, may naghahayo tayo, dapat meron tayong mga kasama mga kapatid, no? At meron man na hindi maipaliwanag, ang bawat isa ay may kasama ka na magsusuporta sa iyo mga kapatid. Yun ang sinasabi dito na para walang mapilay mga kapatid, no? Dapat yan, kung tayo yung lalakad, maghahayo tayo, meron tayong mga kasama. Kailangan mga dalawa tayo mga kapatid, no? Para yung kung ano man yung hindi mo maibigay na mga paliwanag, meron sa iyong susuporta mga kapatid. Amen mga kapatid? At nandito na tayo mga kapatid sa conclusion natin mga kapatid. Hebrews 3:20, ngayon ang Diyos ay kapayapaan na muling nagdala mula sa mga patay sa dakilang pastor ng mga tupa sa pamagitan ng dugo ng walang hanggang tipan sa makatuwid bagay ang Panginoon nating Jesus. Amen mga kapatid? 1 Peter 2:25, sapagkat kayo gaya ng mga tupang nangaligaw, dadapat ngayon ay nangagbalik kayo sa pastor at obispo ng inyong mga kaluluwa. Amen mga kapatid? Kaya nga mga kapatid, maswerte tayong lahat. Ngayon ay nandito tayo. Mga binalik tayo, mapalad tayo lahat sa mga nangyari sa buhay natin. Amen mga kapatid, biro mo, dito tayo dinala ng Panginoon. Dati na sa Huwebes, Biyernes, nandun tayo sa spa, nandyan tayo sa mga estiraha, mga lasing tayo doon, nagbibidyoke tayo. Pero ngayon, di ba? Nandito tayo sa harap ng ating Panginoon. Nakapakinig tayo ng kanyang mga salita. Amen mga kapatid? 1 Peter 5:4, at pagkahayag ng Pangulong Pastor ay magsisitanggap kayo ng hindi nasisirang putong ng kaluwalhatian. Amen mga kapatid? Yan mga pangako ng ating Panginoon. Kung tayo magiging matuwid at susunod sa landas ng ating Panginoon, dito tayo magkakaroon ng gantimpala sa ating Panginoon. Amen mga kapatid? Kung di man sa atin, sinabi ko kanina, nandyan lang ang ating gantimpala, nasa ating pamilya. Amen mga kapatid? Kaya nga mga kapatid, sinabi rin dito, John 10:11, ako ang mabuting pastor, ibinigay ng mabuting pastor ang kanyang buhay dahil sa mga tupa. Yun mga kapatid, ang ating last verse. Kaya mga kapatid, nawa, meron tayong natutunan at meron tayong baon-baon sa ating pag-uwi. At nawa mga kapatid ay meron pa tayong muling
masundan ang ating pag-aaral sa gabi nito, mga kapatid, no? Amen. Kaya thank you, Lord, sa oras nito. At God bless God. hindi mo ako pinabayaan, O Lord, sa pagpapahayag ng iyong mga salita. Thank you, Lord. Malang hapon po sa ating lahat, mga kapatid. Hallelujah. Nagagalak po ako na muli nagkaroon ako ng pribilehyo na makatayo dito sa likuran ng pulpito at makapaghayag ng mensahe ng ating Panginoong Diyos. Sa totoo lang, mga kapatid, medyo kinakabahan ako. Pero napakaganda ng mensahe ng ating Tatay Jack. Ano po ba? Spiritual discipline. Bakit nga po ba tayo dinidisiplina? Spiritually and physically. Dahil sabi nga sa Isaiah 43:4, "Since thou was precious in my sight, thou hast been honorable, and I have loved thee. Therefore will I give men for thee, and people for thy life." At ang ating title sis po, ma-open po. Praise the Lord. Yun. You are valuable in the eyes of the Amen. Lord. Yan, mga kapatid. Tulad nga po nun, dinidisiplina tayo, mga kapatid. Bakit? Dahil mahalaga tayo. Dinidisiplina tayo ng ating mga magulang, pinapalo tayo. Bakit? Para lumakad tayo sa matuwid. Dahil ayaw nila mapahamak tayo, dahil mahalaga tayo sa kanila. Amen. Lalo-lalo pa kaya sa ating Panginoong Diyos na Right. lumikha sa atin, mga kapatid. At sinabi dito, sa sobrang kahalagahan natin sa paningin ng Panginoon, nagpadala siya ng mga tao para sa ating buhay. Right. At sinabi nga sa John 10:11 ba yun? Tama sis? Na nagpadala siya ng mabuting pastor para sa kanya mga tupa. Amen. At tulad niya, nandito si Pastor Vincent at ang ating mga leaders, mga kapatid. At yun nga po, mga kapatid, lagi nating isipin, mahalaga tayo sa mata ng ating Panginoong Diyos. Amen. At sa Matthew 6:26, pa-open sis, Behold the power. "Behold the fowls of the earth, for they sow not, neither do they reap nor gather into barns. Yet your heavenly Father feedeth them. Are you not better than they?" Amen. Amen. Praise the Lord. Mga kapatid, yun ang alam natin, mga ibon. Wala silang ginagawa. Nasa himpapawid lang sila, palipad-lipad. Hindi nga sila nagtitipon-tipon. Pero nagugutom ba sila? Hindi. Dahil nilikha sila ng Panginoon. Amen. Ano pa kaya na ikaw, gano'n ka kahalaga? Mas Amen. mahalaga sa mga ibon. Ikaw pa na nagpupuri sa Panginoon. That's right. Isipin mo gano'n ka kahalaga sa Panginoon. Hindi ka niya pinagkukulang sa kung anumang pangailangan mo sa buhay, sa araw-araw. Mga kapatid, lagi nating isipin, lagi tayo magpuri sa Panginoon. Dahil kung gano'n tayo kahalaga sa ating Panginoon, dapat pahalagahan din natin siya, mga kapatid. Amen. Medyo kinakabahan ako, mga kapatid. Pasensya na kayo. Praise the Lord. At dako tayo sa ating sunod na verse, sis. From Matthew 10, chapter 10, verse 29 to 31. At isa pa to, mga kapatid. Sorry. Are not so sparrows sold. "Are not two sparrows sold for a farthing, and one of them shall not fall on the ground without your Father? But the very hairs of your head are all numbered. For ye are not therefore, ye are of more value than many sparrows." Amen. More value. Ito, mga kapatid, napakaganda ditong verse na to, tutusin. Sinasabi dito yung dalawang maya, binili lang sa halagang 2 beles. Pero ni isa sa kanila, walang sumayad sa lupa dahil hindi pinahintulot ng Panginoon. Amen. Ikaw, kapatid, alam mo ba kung anong ibinili sa'yo, kung anong halaga mo? That's right. Ang ipinagtubo sa'yo, buhay mismo ng ating Panginoong Diyos. Amen. Isipin mo gano'n ka kahalaga sa Panginoon, na ultimo sarili niyang buhay, ibinigay niya para sa'yo. Thank you, Lord. Kaya mga kapatid, alalahanin mo kung gaano kahalaga ang buhay mo. Nandito ka dahil mahalaga ka sa Panginoon. Tinutuwid ka dahil mahalaga ka sa mata ng Panginoon. Dahil, kaya siya padala mga tao tulad yan. May mga spiritual leaders tayo, every Friday nagmi-meeting, may divine service tayo, para matuto tayo ng mga salita ng Panginoon. At para maunawaan natin at lumakad tayo sa matuwid na daan. Dahil ang gusto ng Panginoon, makasama niya tayo sa kanyang pagbabalik. Dahil ganun tayo kahalaga sa kanya, mga kapatid. Amen. At dito po, sa Luke 12, 6-7, yun din na sinasabi, mga kapatid. Halos parehas ang pagkakasabi. Na yung 2 maya nga po is tinubos gamit ng 2 beles.
Tapos sa mga ni isa sa kanila ay hindi hinayaan ng Panginoon na sumahid sa lupa. E ano pa kaya tayo na bilang ng Panginoon kahit ultimong buhok, bilang sa buhok natin? Amen. Biruin mo, hindi ka pa nilalalang ng Panginoon. Alam na niya yung bilang ng buhok mo. At ultimo, hindi ka pa nililikha sa sinapupunan, sabi sa Jeremiah 5. Jeremiah 1, chapter 5. Before I formed thee in thy belly, I knew thee, and before thou camest forth out of the womb. Sorry mga kapatid. Medyo kinakabahan ako. Amen. Pinlockdown ako, sorry mga kapatid. Yun nga po sa tinubos yung Maya, tapos tayo tinubos gamit ang buhay mismo ng Panginoon. Amen. Ganun tayo kahalaga, sabi nga sa John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish, but have everlasting life. Amen. Biruin mo mga kapatid, gano'n tayo kahalaga sa paningin ng Panginoon, gano'n niya tayo kamahal. Na ultimo sarili niyang anak, isinugo niya para tubusin ang ating mga pagkakasala. At kung sino man maniwala lang sa Kanya at sumampalataya sa Kanya, magkakaroon na ng habang buhay. Everlasting life mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. Sabi naman po sa 1 Corinthians 6:19, what? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which ye have God, and ye are not your own? Amen. Praise the Lord mga kapatid. Hallelujah. Jesus. Ano, katuksong po pala hanggang 26, sorry. Hindi ko na isulat. For ye are bought with a price, therefore glorify God in your body and in your spirit which are God. Amen. Hallelujah. Ito mga kapatid, ultimo katawan natin, ginawang templo na mismo ng ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Dahil tayo mismo, itong katawan natin dito para sa atin, nilikha ito ng Panginoon para sa kanyang kaluwalhatian. Ganun tayo kahalaga sa kanya mga kapatid. Praise the Lord. Kaya nga mga kapatid, sasabi sa 20, for you are bought with a price, therefore glorify God in your body. Luwalhatiin natin ang Panginoon, mga kapatid, sa ating katawan. Dahil sa tinubos tayo mismo ng ating Panginoong Diyos. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen, mga kapatid. Kinakabahan ako. At doon nga po sa Jeremiah 1:5. Praise the Lord. Hallelujah, Jesus. Sabi sa Jeremiah 1:5, before I formed thee in thy belly, I knew thee, and before thou camest forth out of the womb, I sanctified thee, and I ordained thee a prophet unto the nations. Amen. Amen. Hallelujah. Mga kapatid, hindi pa tayo pinapanganak, hindi pa tayo nabubuo sa sinapupunan, o bago pa lang tayo huwalmahin, mga kapatid, kilala na tayo ng Panginoon. Amen. Alam na ng Panginoon kung ano ang gagawin natin pag pinanganak tayo. Biro mo yun, magulang natin hindi alam kung ano magiging ugali natin, kung saan tayo mapupunta, kung ano magkakaroon ba tayo ng bisyo. Pero ang Panginoon, hindi ka pa nililikha. Alam na niya kung anong kahinatnan mo. At ginagawa ka na niyang banal, propeta. Para pagdating ng panahon, paglabas mo, ikaw mismo maghahayag ng kanyang mga salita. Ganun tayo kahalaga sa mata ng Panginoon, mga kapatid. Malapit na po pala tayo, mga kapatid. Praise the Lord. Genesis 1, chapter 20, verse 26 to 27. Conclusion na pala tayo mga kapatid. Praise the Lord. Masyado mabilis. Dito mga kapatid. And God said, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping that creepeth upon the earth. So God created man in His own image. In the image of God created He him. Male and female, He created them. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Ito mga kapatid, sinasabi sa atin, nilikha tayo sa itsura mismo ng Panginoon. Amen. Sa kanyang imahe. Hindi sinabing sa wangis ng Panginoon, hindi sinabing literal na kamukha natin ng Panginoon, kundi sa pagiging banal. Amen. Tulad ng ating Panginoon na hindi makasalanan.
Kailan naman tayo nakasalaan dahil nga nung kay Eva at kay Adan, hindi po ba mga kapatid? Biro mo, sa dami ng nilikha ng Panginoon sa sanlibutan, sa daigdig natin, tayong mga taong nilikha niya para mamuno sa mga ibon, Amen. sa mga hayop, sa himpapawid, sa mga kagubatan. Hallelujah. Imaginin mo mga kapatid, gano'ng kakahalaga sa Panginoon upang likhain ka niya na sa wangis niya mismo. Mga kapatid, Praise God. tinawag tayo, yun nga po, sobrang kahalagahan natin sa Panginoon. Kahit ano man ang naging kasalanan natin sa sanlibutan, ano man ang dati nating pamumuhay, tulad ng sinabi ni Tatay Jack, dati tayong mga manginginom, dating mga lasinggero, mga mabisyo. Aragoy. Kahit anong pinagdaanan natin, tinawag tayo ng Panginoon upang muli tayong matuwid, mga kapatid. Ganun tayo kahalaga sa Kanya. Amen. Isipin mo mga kapatid, gano'n ka nga ba talaga kahalaga sa mata ng Panginoon? Halimbawa, ito, 100 reals. Oh, ito mga kapatid. Ayun ang mahalaga. Ito medyo kinakabahan ako eh. Kaya nawala, nakalimutan ko eh. Magandang mensahe ito mga kapatid. Sample. 100 reals mga kapatid. Anong halaga nito? 100. 100. Saan makakarating 100 real mo? Di ba? Kahit saan makakarating. Eh nangyari, nilukot ko. Ano na halaga niya? 100 friend. 100. Tinapon. 100 friend. 100. Tinapaktapakan. 100 real. Ngayon, dadamputin ko kapatid. Binukas ko. Anong halaga niya? 100 real pa rin mga kapatid. Amen. Kasi alam ng lumikha ng perang ito kung ano ang halaga nito. Amen. Kahit saan ka makarating, may halaga itong pera na to. Kahit lukot-lukotin mo dahil alam ng lumikha nito kung anong halaga nitong perang ito. What more kapatid na ikaw na tao mismo na nilikha ng Panginoong Diyos? Ano ang halaga mo? Ano mo ang pinagdaanan mo sa buhay? Nalugmok ka man, marami ka mang naririnig na salita na hindi maganda na nagbababa sa iyo. O kung ano man talaga yung mga pinagdadaanan mo, talagang down na down ka sa mga pinagdadaanan mo ngayon mga kapatid, sa karamdaman, sa kung problema, pinansyal man yan o sa trabaho. Huwag ka mag-alala kapatid, mahalaga ka sa mata ng Panginoon. Amen. At kung ano man yung pinagdadaanan mo, kung ano ang halaga mo, hindi magbabago yan sa mata ng ating Diyos. Amen ba mga kapatid? Amen. At ito nga for the last mga kapatid, sa Jeremiah 29:11. 500 na kapatid. Ito tunay na napakahalaga natin sa ating Panginoon. Dahil sabi nga dito, for I know the thoughts that I think towards you, said the Lord, thoughts of peace and not evil, to give you an expected end. Amen. Biruin mo mga kapatid, nasa ano pa lang tayo, kasalukuyan, pero alam na agad ng Panginoon kung ano yung magiging hinaharap natin. Hindi para mapasama tayo, kundi para sa ating kapayapaan, sa ikakaluwalhati ng ating buhay. Dahil ganun tayo kahalaga sa Panginoon mga kapatid. Hindi niya tayo pababayaan malugmok sa kung ano man o maligaw tayo ng landas. Kaya tayo mga kapatid, sabi nga ni Tatay, sa spiritual discipline, huwag tayong magalit mga kapatid pag tinutuwid tayo ng ating pastor, ng ating spiritual leaders. Dahil gusto nila, o sila yung pinadala ng Panginoon para ituwid tayo, para muli tayo makasama ng Panginoon sa pagbabalik niya dahil ganun tayo kahalaga sa Kanya. Yun na po mga kapatid. At naway magrima sa puso ng bawat isa pang mga kapatid ang ating napag-aralan sa hapon ito. Praise the Lord. Amen, hallelujah. Ibig sabihin, kapag ang Diyos ay hindi nagtatangi, may nagdidisiplina spiritually. Nahirap disiplinahin ang isang tao kapag sa pisikal. Talagang papalag at papalagyan. Amen. Ngunit kapag ang salita ng Diyos ang ginamit natin sa pagdisiplina, wala siyang maidadahilan sapagkat alam natin na ang salita ng Diyos ay buhay, matalas sa alimang tabak na may 2 talim. Amen. Na tumatagos sa kasukasuan, hallelujah, ng buto. Hallelujah, hanggang sa tinatao at nalalaman ng Diyos ang laman ng ating puso, mga kapatid. Amen. Sa ating pag-aaral, Sister Eileen, ano yung ating pag-aaral, mapagpalang gabi sa bawat isa mga tatay. Hallelujah. Be transformed in humbleness. Amen. Hallelujah. Be transformed. Amen. Hallelujah. Sa pagsunod sa salita ng Diyos at pagsuko at pag-surrender ng ating buhay sa ating Panginoon, dapat nakikita sa ating buhay yung kababaan.
tulad ng kanyang mga lingkod. Ito yung continuous ng ating pag-aaral kanina na kung paano sa Apostle Paul, kung paano sa alipustain at gayon din ang ating Panginoon, ang mga lingkod ng Diyos, na natili silang nagpapakumbaba. Amen? Hallelujah! Sapagkat ang bawat isa, hallelujah, ay binabago ng ating Diyos. Sa simula pa lang mga kapatid, nung tayo nakarinig na salita ng Diyos, tayo nagpabautismo sa pangalan ng ating Panginoon Jesus. Amen? Nangako at nagpanata sa ating Panginoon na tutupad ako at susunod sa pinag-uutos ng Panginoon. Amen? Hallelujah! Ang sabi sa Romans chapter 12, verse 2, at huwag kayong magsiyayon sa sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. So binibigyan tayo, hallelujah, sabi rito sa pangaral, sa salita ng Diyos, huwag kayong magsiyayon sa sanlibutan, kundi mag-iba kayo sa pamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Hallelujah. Paano ba natin makikita sa buhay ng isang Kristiyano ang pagbabago ng kanyang pag-iisip? Amen? Madaling sabihin na binago na ako ng Diyos. Amen? Ang Diyos ang kumikilos sa buhay. Hallelujah. Baptized na ako in the name of the Lord Jesus Christ. Baptized na ako ng banal na Espiritu. Ngunit kung hindi nakita sa pananalita, sa gawa, bakit? Amen? Kapag hindi nakita sa pananalita at sa gawa, ibig sabihin, hindi nababago ang kanyang kaisipan. Namundong pa rin sa kamundong kaisipan yon, yung taong ganon. Ngunit kapag tayo ay patuloy na binabago ng ating Panginoon, doon kumikilos ang Diyos sa buhay natin. Tayo ang nagiging asin at ilaw. Amen? Ang sabi dito mga kapatid, hallelujah, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Hallelujah. Upang mapatunayan daw natin, amen, na tayo ba'y talaga yung anak ng Diyos. Sabi sa pag-aaral ng ating kapatid na si Brad Ruel, hallelujah, nakikita tayo ng ating Panginoon. Kahit wasak na ang ating buhay, kahit lukot na lukot ang 100 real niya, mga kapatid, hallelujah, 100 real pa rin yun. Amen. Ngunit kapag tayo mga kapatid, hallelujah, nakita ng Diyos ang pagbabago ng ating puso, ang ating isipan, hallelujah, at napatunayan natin na tayo lumalakad sa presensya ng ating Panginoon, doon nalulugod ang ating Panginoon. Amen. Hallelujah, sa kanyang mga lingkod. Nakita mo ba ang anak kong ito? Mananalanginin yan. Amen. Hallelujah. Hindi sumusuway sa akin yan. Subukin ko nga. Handa ba kayo subukin? Hallelujah, salamat sa Diyos. At ang sabi dito mga kapatid sa 2 Corinthians 5:17, kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Hallelujah. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito sila'y pawang naging mga bago. Amen. Kaya nga kapag binago natin ang ating kaisipan, hallelujah, doon makikita yung pagganap natin sa bautismo sa pangalan ng ating Panginoon Jesus. Doon makikita kung paano ka sumurrender sa ating Diyos. Amen, hallelujah. Pawang mga naging bago. Tulad niya sabi kanina, dati itong nga babaero, dati itong lasinggero. Amen, dati itong nanguusig sa akin. Ngunit nung siya'y tumanggap ng tunay sa ating Panginoon, dito nakikita ang pagbabago. Amen? Kaya nga makilala natin, hallelujah, ang tunay na lingkod ng Diyos sa kanyang pamumuhay. Amen? Hallelujah. Doon nagbabase mga kapatid. Hallelujah. Mahirap na sabihin na nakikita natin na lingkod ng Diyos. Kilala ko to. Amen? At hindi nagbabago. Ganun pa rin ang pamumuhay. So hindi ka panipaniwala. Ngunit kapag ang tao na yon ay kagamit-gamit talaga sa ubasan ng ating Panginoon, hallelujah, doon ay maraming tatanggap ng biyaya ng salita ng Diyos at ginagamit ng Diyos ang tao na yon para magayag ng kanyang banal na salita. Amen? Pagbabago mga kapatid, ito hindi natin to kaya sa ating sarili. Amen? Nakakaya natin to dahil sa habag ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Ngunit, hallelujah, nararapat na tayo magpakumbaba. Amen. Amen? Nagpapakumbaba mga kapatid. Hallelujah. Praise God.
Thank you, Jesus. Sa 2 Timothy 3:16, hallelujah, the power and authority na ibinigay ng Diyos sa kanyang mga lingkod, hallelujah. Praise God. Ang sabi sa 2 Timothy 3:16-17, ang lahat ng mga kasulatan ay kinasiyahan ng Diyos, ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran upang ang tao ng Diyos, ang sabi diyan, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga ginagawang mabuti. Nagpapakasakdal talaga tayo, mga kapatid, kapag tayo tunay na sumusunod sa Panginoon. Amen? At ang kasulatan, mga kapatid, nagkakaroon niya ng power and authority kung ang naghahayag ng salita ng Diyos ay talagang pinili ng Diyos, mga kapatid. Tulad ng mga apostol na pinili ng ating Panginoon. At gayon din tayo, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Sa pagpapahayag ng salita ng Diyos, hallelujah. Kung sasawayin lang tayo ng mga ngaral dito, dahil gusto niya. Amen? Dahil gusto kang patamaan, dahil nakita niyo yung buhay mo. Amen? Pinapersonal. So, hindi ganon. Ngunit ang salita ng Diyos ang nagtutuwid. Hallelujah. Ang lahat ng kasulatan, from Genesis to Revelation, ay kinasiyahan ng Diyos. Sapagkat sa mga propeta mula Genesis hanggang Revelation, iisa lang ang author, mga kapatid. Walang iba kundi ating Panginoon. Amen. Amen. Kaya hindi nagkakasalungat-salungat. Amen. Ay kinasiyahan ng Diyos sa mapapakinabangan din naman sa ikatututo, mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, pagsaway, sa ikatututo na sa katwiran. Amen. So, salamat sa Diyos. Amen. Sa mga naririnig natin na nagbabahagi ng salita ng Diyos, hallelujah, na sila ay patuloy na ginagamit ng ating Panginoon. Hallelujah. Sabi doon, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng dahil galing niya, dahil gusto niya. Amen. Dahil mahalaga tayo sa ating Panginoon. Dahil dinidisiplina tayo ng ating Panginoon sa kanyang pamamagitan ng kanyang banal na salita. Hallelujah. Sa 1 Timothy 5:20-22, hallelujah. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, huwag mong lalagyan ng busal ang baka pagka gumigihik, at ang pagpapagal ay nararapat sa kaupahan sa kanya. Amen. Amen. Kaya kapag may nangangaral, ang sabi sa 2 Timothy 3:16, at siya nangangaral patungkol sa katotohanan, pagsaway sa ginagawang kasalanan, hallelujah, ang sabi niyan, huwag kang sumalungat. Amen. Amen. Hallelujah. Praise God. Amen. Saan tayo, Sis Eileen? 19 lang. 1 Timothy 5:20. Praise the Lord. Hallelujah. Sila na nga mga nagkasala. Sa verse 20. Hallelujah. Praise God. Sila na mga nagkakasala ay palalahanan mo sa harapan ng lahat upang ang iba na may mga takot. Amen? Nakikita natin dito ang sinasabi ni Apostle Paul. Tinuturuan niya si Timoteo. Amen? Sapagkat alam ni Paul na maraming mga bulaang propeta, maraming nagpapanggap na guro at ginagamit ang pangalang Kristo sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ngunit sila at napatunayan ng mga apostol, ng mga tunay na apostol, na sila ay mga huwad ng mga apostol. Kaya sasabihan niya dito si Timoteo, hallelujah, kung sila ay nagiging sumasalungat sa Ebanghelyo ni Kristo, hallelujah, mapapahiya sila sa Diyos. Upang ang iba naman ay mga takot. Sapagkat ang naghahayag ng katotohanan, hallelujah, ipinapahiya na yan ang mga huwad na tagapagturo. Kaya binigay na lamang ang bilin ni Apostle Paul kay Timoteo. Amen, hallelujah. Ang sabi sa 21, pinagbibilinan kita sa paningin ng Diyos at ni Kristo Jesus at ng mga anghel na hinirang na iyong ganapin ang mga bagay na ito na walang
pagtatangi at huwag mong gagawin ang anumang pag-ayo. Amen? Hallelujah. Praise God. So gayon din ang ating ginagawa sa pag-aaral sa FOJC mga kapatid. Amen. Amen. Hallelujah. Pinapangaralan tayo. Patid, ikaw ang naka-schedule ngayon. Mag-aral ka. Amen. Magpakalalim ka sa salita ng Diyos. Amen. Upang kapag ikaw ay umayo ng Ebanghelyo ni Kristo patungkol sa kaligtasan, ay hindi ka maliligaw. Sapagkat alam mo ang katotohanan na iyong narinig at iyon namang ibinabahagi sa iyong mga mahal sa buhay. Na si Kristo ay namatay, inilibing at muling nabuhay. Amen? Hallelujah. Praise God. Ito ang pundasyon nating bilang mananampalataya kung kaya't hallelujah na tayo ay mga bagong nilalang sa pangalan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Amen. Huwag mong ipatong na madalian ang iyong mga kamay sa kanino man, ni huwag kang makaramay sa mga kasalanan ng iba. Ingatan mong malinis ang iyong sarili. Ibig sabihin mga kapatid, hallelujah, huwag ka lang makiayon. Amen. Dahil sa kaibigan mo ba siya, kinakampihan mo yung mga maling ginagawa. Amen. Para hindi ka lang ma-persecute. Amen. Hallelujah. Praise God. Ingatan mo maging malinis ang iyong sarili. At sa 19 mga kapatid, balik mo sa 19 na kapatid na Eileen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Laban sa matatanda, huwag kang tatanggap ng sumbong maliban sa 2 o 3. Praise the Lord. Sa 20. Yung kanina lang, huwag mong busalan. Ano ba yan? Praise God. Huwag mong praise God. Sa unang verse pa. Thank you, Jesus. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, huwag mong lalagyan ng buhos sa lambaka kapag gumigiig. So ang kasunod dito kanina, yung 2 Timothy 3:16. Sapagkat doon nakikita natin yung pagsaway. Amen. Hallelujah. Yung sila yung mga apostol na mga sumasaway, mga patid. Amen. Nasabi doon sa, babalikan ko lang mga patid. Hallelujah. Ang lahat ng kasulatan ay kinasayahan ng Diyos. Napapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatuto ng katwiran. Kaya sinabi diyan, mga kapatid, hallelujah, na kapag may nangangaral ng salita ng Diyos tungkol sa pagsaway, hallelujah, kung ito naman ikatututo na mga nakikinig, hallelujah, ay huwag mong sawayin. Amen? Kapag ito'y mula sa Panginoon, kapag ito'y mula sa Biblia. Sawayin mo na kapag ito'y labas sa Biblia. Amen? Kapag ito'y nagiging cause ng pagbabahagi ng mga miyembro. Amen? Ngunit kung ito naman sa ikalalago ng panambahan ng iglesia, hallelujah, huwag mong sawayin. Suportahan mo. Amen? Suportahan mo siya. Huwag mong lalagyan ng buhos sa lambaka kapag gumigiig. Amen? Hallelujah. Praise God. Kaya nga sabi ni Paul kay Timoteo, huwag kang makiayon sa kanila sa gumagawa ng masama. Baka mabihag ka niyan. Baka ikaw ay makuha rin. Kaya mag-ingat ka, Timoteo. Amen? Hallelujah. Thank you, Jesus. Sa 1 Timothy 5:15, sapagkat ang mga iba'y nagsisibaling sa hulihan ni Satanas. Amen? At disasay. Amen? Hallelujah. Ang mga iba raw na mga tagapagturo, nahihikayat sa paggawa ng masama, nagsisibaling na sa maling aral. Amen? Hallelujah. Nadidisib ang mga iba. Kaya gayon na lamang ating pag-aaral, mga kapatid, puspusan. This is the last day, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Hanggang may lakas, paggamit tayo sa Panginoon. Amen. Kapag nanghihina, manalangin. Hallelujah. Humingi ng prayer sa bawat isa. Ang Diyos ang kikilos, mga kapatid. Amen? Huwag natin sabihin na tayo malakas. Lahat tayo nanghihina. Amen? Hallelujah. Praise God. At kung may katanungan, mga kapatid, hallelujah, na hindi maunawaan upang hindi maligaw, praise God, nandito ang salita ng Diyos at ang mga lingkod ng Diyos. Praise God. Hallelujah.
Sa 1 Timothy 5:6, datapwat ang mga nagpapakabuyo sa kalayawan, bagamat buhay ay patay. Amen? Hallelujah. Ang mga nagpapakabuyo, hallelujah, sa kalayawan, bagamat sila buhay sa pisikal, ngunit patay ang spiritual na pamumuhay. Amen? Be transformed in humbleness, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Sila ay mga mapagmalaki. Nabubuyo sila sa sanlibutan. Amen? Hallelujah. Sa isip nila, sila ay marunong. Sila ay magaling. Amen? Hallelujah. Praise God. Kaya napakaganda ng ating pag-aaral. Hallelujah. Tulad sa spiritual discipline. Hallelujah. At kahit gaano ka pa, amen, kalukot, Badruel, amen, gayon pa rin, hindi magbabago ang pag-ibig ng Diyos sa buhay mo, sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen, hallelujah. Hallelujah. Binabago tayo ng ating Panginoon. Hallelujah. Sa 2 Thessalonians 3:6, aming inuutos nga sa inyo mga kapatid, sa pangalan ng ating Panginoon Jesucristo, na kayo'y magsihiwalay sa bawat kapatid na lumalakad ng walang kaayusan at hindi ayon sa aral na tinanggap nila sa amin. Amen? Ang sabi mga kapatid, hallelujah, ang sa ating mga kapatid, meron tayo na yung pag-iingat ng kaluluwa. Amen? Soul winning. Discipleship. Amen? Winning soul, Winning soul. keeping soul, Keeping soul. making them. Making them disciples. Praise God. So gawin tayo. Ngunit sinasabi dito mga kapatid, aming inuutos sa inyo mga kapatid, sa pangalan ng ating Panginoon Jesucristo, na kayo magsiwalay sa bawat kapatid na lumalakad na walang kaayusan at hindi ayon sa aral, hallelujah, na tinanggap nila sa amin. Kapag may mga kapatid, hallelujah, na pinangaralan na natin, amen, na winning soul na natin, at umalis, at hindi nakinig, at hindi na natili sa aral ng ating Panginoon, hallelujah, praise God, your choice na nila yun. Pero ang sabi, huwag ka na sumama doon. Sige, sama na ako sa kapatid, ayoko din dyan. Amen? So hindi ganun. Ibig sabihin, panindigan natin kung ano natanggap natin, nakaligtasan mula sa ating Panginoon. Amen. Amen, hallelujah, sapagkat ang nais naman ng Panginoon, hallelujah, ang lahat ay mabahagian ng kanyang banal na salita. Transform with love of God. Amen. Sa 1 Corinthians chapter 13, verse 13, datapwat kayo'y nananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, pag-asa, at ang pag-ibig. Ngunit, ang pinakadakila sa mga ito ay yung pag-ibig na mula sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Ang pag-ibig na mula sa ating Panginoon. Na tunay nga mga kapatid, na kahit gaano kagaling, kahit gaano kahusay na nangangaral ng salita ng Diyos, without love of God, ay para siyang batingaw mga kapatid. Amen. Amen. Hallelujah. Umaalingaw-ngaw lang. Walang silbi. Amen. Ngunit mga kapatid, hallelujah, kapag ang isang mangaral, hallelujah, ay patuloy na nagpapasakop sa Diyos at sa mga leader, mga tatay, hallelujah, praise God, doon nagkakaroon ng pagkakaisa ang bawat isa sa atin. Hallelujah, praise God. Sa 1 Corinthians chapter 13, 5, 6, hallelujah. Hindi nag-uugaling mahalay, hindi inahanap ang kanyang sarili. Ito marami bumabagsak. Ano? Hallelujah. Hindi nayayamot, hindi inaalumana ang masama. Hindi nagagalak sa kalikuan, kundi nakigagalak sa katotohanan. Minsan yung iba, pag may problema, hanapin ko yung sarili ko. Hindi makita. Nawala na pati anino. Amen? Nawala na pati anino. Sa sobra, magpapahinga, namahinga na ng tuluyan. Diyan, madalas ko itong marinig. Amen? Sa miyembro ng FOJS. Amen? Hallelujah. Tunay mga kapatid. Amen? Hallelujah. Na kapag hinanap mo ang sarili mo, delikado. Amen? Hallelujah. Ang sabi diyan, hallelujah, Jesus. Praise God. Hindi nagagalak sa kalikuan, kundi nakikigalak sa katotohanan. Amen. Kaya nandito tayo ngayon mga kapatid, hallelujah. Nagagalak tayo
sa katotohanan sa salita ng Diyos. At lumalayo tayo sa mga gawang masama. Amen. Hallelujah. Puri ng Panginoon. Thank you, Jesus. Ang sabi mga kapatid, hallelujah. Sa 6, thank you, Jesus. Hindi nagagalak sa kalikuan, kundi nakikagalak sa katotohanan. So mga kapatid, hallelujah. Sa pag-transform ng ating puso, ng ating isipan, yun na ang hinahanap natin. Yung kagalakan mula sa Panginoon. Yung kagalakan sa pagpupuri sa Panginoon. Amen, hallelujah. Konti na lang, Brad Sandy. Every Thursday, nandito na tayo, Praise kapatid. the Lord. Lobe ng Panginoon. Amen, hallelujah. Hallelujah. Puri ng Panginoon na kahit na tayo pagod, kahit tayo puyat, ngunit inuuna natin ang Panginoon. Salamat sa panalangin mga kapatid, hallelujah, sa bawat isa. Praise God, nawa mayroon tayong natutunan sa ating pag-aaral ngayong gabi ito. God bless. Amen, fellowship.